3 taon na kulong, nagbagong buhay ng makalaya, nagpursige sa negosyo, at ngayon, milyonaryo. Mga negosyong pangsasakyan, kainan, pati na condo rental, lahat ng yan pagmamay-ari ng magkasintahang sina Carmela at Keith. Ang husay nila sa pagnenegosyo, maniniwala ba kayo na minsan daw pala silang nakulong? Nakilala namin dito sa Good News ang magkasintahang sina Carmela at Keith. Nagsimula raw ang pag-iibigan nila noong nag-aaral pa. Paano kayo nagkakilala dati? No? Ikwento niyo sa amin yung nangyari sa buhay niyo. High school po ako noon, tapos transfer po siya sa school namin. Hanggang doon po nag-start nung kinuha po niya yung number ko. Makulit po siya, ganun. Tapos lagi po niya ako tinetext. Hanggang nagkamabutihan na po kami ng loob. Naging masaya naman daw ang kanilang pagsasama. Pero dahil naging mapusok noong kabataan ang dalawa, natuto raw magbisyo. Siyempre po, kabataan, doon po sa part po na kami ng time nang nagiging masaya po kami palagi. Ayun po, tas hindi po kami sumusunod sa mga magulang namin. Natuto po kami gumamit po ng pinagbabawal po na gamot na influensyahan din po ng mga barkada po. Ang paggamit daw nila ng ipinagbabawal na gamot noon, humantong sa pagkakakulong. Ang pangyayaring ito, naging malaking pagsubok para sa pamilya ni Carmela. Galit talaga ako kay Kit noon kasi lagi ko silang pinagsasabihan na mag-aral kayo, sumunod kayo sa magulang. Yun yung hindi sila talaga sumusunod. Sobrang pasaway nila. Makita mo yung mama mo, yung papa mo, sobrang nasaktan. Tapos yung kapatid mo, nakaposas. Dahil menor de edad pa si Carmela noon, sa DSWD siya napunta, habang si Keith na nasa tamang edad na, diretsyo sa kulungan. Sa kabila raw ng matinding pagsubok, hindi nila iniwan ang isa't isa, kahit pa ang bagsak nila sa magkaibang selda. Nagkaiwalay po kami, pero tuloy-tuloy pa din po yung sulatan namin. Tapos once a week po, dadalaw po yung mother ko. May dala po siyang sulat. Tapos may dala rin po akong sulat para sa Niipon kanya. po namin yun. Niipon po Kada namin. week. Bali, 7 letters po yun every week. Habang nasa loob, napagnilayan daw ng dalawa ang nagawang kasalanan. Nagsisi at kalaunan ay nagbagong buhay. Pag nakalabas tayo, kailangan natin bumawi, ganyan, di tayo gagawa ng ganito, ganyan, mga mali. Pero ano yung pinakamahalagang leksyon na natutunan niyo dito sa naging karanasan niyo habang nasa loob kayo ng kulungan? Pinagsisisihan ko po na, Okay lang, sige. hindi ako nakikinig sa magulang ko po dati. Nakalaya si Keith makalipas ng 1 taon, habang si Carmela nanatili sa DSWD ng 3 taon. Officer po ako doon, na president po ako doon sa namin community po, 300 na bata po. Makalipas ang 3 taon, sa wakas, muling nagsama ang dalawa sa labas. Malayang nagpatuloy sa paglalakbay, pero sa pagkakataong ito, sa tamang landas na. Nagsimulang maghanap ng trabaho at nang makaipon, Nakaisip po kami ng business, frozen foods po. Ayun po yung naging way namin para makapag-start ng business. nasubukan din daw nilang magtinda ng iba't ibang mga gamit. Ngayon, talagang umusbong yung negosyo niyo. Opo ma'am, tapos hanggang nadagdagan po kami hanggang nag-reseller po ako ng e-bike, nadagdagan po yung puhunan namin, tapos hanggang lumaki na po ulit. Hanggang pinasok ang pagbebenta ng e-bike. Lahat ng pinasok po namin hanggang nakaipon po kami ng puhunan kahit papano. Tapos yung mga sirang e-bike po namin, pag nakabili kami nun, pupunta po kami sa malalayang lugar. Nanghiram lang po kami ng kotse nun. 2, 3, dala po namin sa likod namin. Nang dahil sa sipag at kagustuhang mabago ang kanilang buhay, mula sa pagiging preso, eto na sila ngayon, milyonaryo.